Hi guys, good morning. Now it's 10 a.m. Yes. Lalabas ako nung kukunin ko yung mga nilabhan ko kahapon. Anyways, winter na pala ngayon sa Finland guys, no? Today is -7. Sobrang lamig. So, kunin ko na yung jacket. Let's go. Snow. Dito sa Finland guys, yung mga apartment is merong common washing area kung saan ka maglalaba, laundry area and drying rooms. So yun, sa bahay, sa apartment namin meron kami washing machine pero hindi namin ginagamit. Dito lang kami naglalaba. Yan, dalawang washing machine, spin dryer tsaka dryer. Ito guys, no, sa apartment namin is merong nagnanakaw ng damit. Yes, nanakawan nga ako ng yung na-notice ko is yung leggings ko tsaka short ko guys. Nanakaw siya guys, no, mayroong magnanakaw dito. Kaya hindi ko sinasampay yung mga nice na damit dito. Dinadala ko sa bahay, doon ko sinasampay.
Nung kailan nga yun? I think September yata yung merong na nagsulat dun sa papel. May iniwan siyang papel. Sabi niya may kumuha daw ng damit niya. So yun, hindi ko ina-expect na meron ding magnanakaw ng damit namin, no? Hindi naman hindi naman bago yung damit na kinuha sa akin, guys. But hindi ko talaga in-expect. Kasi Finland, I thought Finland is so safe. Hindi pala, no? Yeah, baka merong klepto ba tawag doon? Yung malikot ang kamay. Baka meron dito nakatira, no? Sa apartment namin, guys, is walang elevator, no? Kasi ano lang to, 4 floors. Ito yung nakakapagod pag winter, guys. Kailangan suot ka ng makakapal na damit bago ka lumabas. Like summer, pwede ka lang mag-sandal lumabas. Pag winter, hindi pwede. Ay, sobrang lamig. -7 so far. Ito na yung pinakamalamig this month so far ba. Pero pag January, magiging -30 na. Balik ulit tayo. Kunin natin yung meron pa tayong 2 basket. Kahapon is sobrang busy namin, no? Kasi kadadating lang namin ng isang araw. Gabi na kami dumating galing Russia. And then kahapon, so naglinis kami sa apartment kasi sobrang gulo. Ilang weeks pa kami hindi nakauwi. 2 weeks, 3 weeks. And then meron kaming bisita, no? Galing Russia. Dito siya sa bahay nagstay. Kasi kung mag-hotel ito, guys, very expensive, no? Kaya mag-stay na lang sa mga kakilala or friends, gano'n. Ganon dito, guys. So yung mga kakilala namin galing Russia, pag pumupunta sila dito sa Finland, sa bahay sila nag-i-stay na. Yes. Ang kapal ng snow sa Peter kasi sobrang nipis lang ng snow doon. Dito hindi ko alam, grabe na pala yung snow, no? So wala yung asawa ko na. Yan yung kakilala namin. Tapos pinuntahan sila. About sa work. Pinata. Yan. Kaya yan, mag-isa lang ako kumuha nitong mga nilabhan. Yeah. Last na lang. Gusto ko mag-vlog, guys, no? Kasi meron akong kapatid ba, mahilig yun manood ng mga vlogs. So para panoorin niya ako, para alam niya kung anong ginagawa ko dito, para updated siya. Hi, Jessa! ASMR. Yung tunog ng snow na nakapakan.
hindi ako nakapag-vlog nung nasa border. Ayun. Hindi pwedeng mag-vlog doon, no? Border sa border. Kasi parang immigration, bawal mag-video. So, nung papunta pa lang kami sa ibang gurod, meron akong video. And then, yung pagdating na namin sa Narva, sa Estonia, yun. And, medyo bad trip talaga ako, guys. Kasi, sabi ko sa asawa ko, sabay kami sa passport control. Kasi pag may hindi ako naintindihan, tatanungin ko siya. Kaso lang, nag-una-una man siya, guys. Iniwan niya ako. Nagalit talaga ako, guys, kasi natingga ako doon, no? Kasi hindi ko masagot yung tanong. Ang tanong pala is, ano yung gagawin ko sa Russia? Ay, ano yung gagawin ko sa Finland? Hindi ko naintindihan. Kaya ayun, natingga ako. Mga 20 minutes. Supposedly, mga 3 minutes lang yun, or 5 minutes. Bad trip talaga ako, guys. Hindi ko kinibo yung asawa ko na. Pero ngayon, okay na kami. Exercise to, guys. Exercise. Kasi very rare ka papapawisan pag winter kasi sobrang lamig. Clutch. Yan. Yay, tapos na tayo. Yay. Hubad naman, hubad. Mainit na dito sa loob. So, dito naman tayo, guys, sa kusina maghuhugas ng maglilinis. Alam niyo, guys, hindi ko in-expect na merong magnanakaw, no, ng damit. Kasi nung merong first time na nanakawan, is sinulat niya man, no, dun sa papel, iniwan niya dun sa laundry room. Tapos sinabi ng asawa ko, huwag na daw kami magsampay o mag-iwan ng magandang damit doon. But yung iniwan ko is hindi naman yung maganda, guys. Hindi naman yung bago. But nice ba yun na leggings kasi comfortable ba? Once ko nga lang yun nasuot. Tapos yun, afternoon is madaming nagsulat, madaming nag-iwan na
nanakawan din daw sila. Kinuha daw yung, feeling ko babae yung nagnanakaw, no? Kasi pang babae yung mga kinukuha niya. And so, hindi ko talaga ina-expect, no? So, ganun. Dito. Hindi na masyadong madami yung, hindi na maraming nagsasampay doon, no? Kasi, madami nga nanakawan. Hindi ko alam guys, sino magnanakaw. Kasi wala naman CCTV doon sa laundry room. Kaya hindi mo talaga malalaman kung sino nangunguha ng damit. Yung mga nakaw-nakaw guys ba, mga magnanakaw. Isa yun sa mga culture shock ko dito, no? Nung tumira na ako dito sa Finland. Madami pala magnanakaw dito. Meron nga kaming nakakilala ba na yung truck niya is ninakaw guys ng ewan ko na pagtripan siguro. Dami kasing addict dito guys. Mga addict na tawag nito alcoholics din madami. Ninakaw yung sakyan niya guys, tapos ibinangga. Truck yun siya ba for truck nila sa business. Hinakaw, tapos binangga, tapos iniwan lang. Grabe. Tapos nung nasa train kami, no, galing ba kami Russia, no? Galing kami Russia. Tapos sa Estonia guys, I mean dito sa Finland kasi mahal yung alak, mahal yung mga alcohol, no. So sa pumupunta kami ng Estonia, dumadaan ng Estonia, mura kasi doon, mura yung tawag nito, mga alak. Tapos, yun, bumili yung asawa ko. Hindi kami umiinom guys, binili namin yun. Tapos, pasabay ng mga kakilala namin. Nagpapabili. Ganon. So, yung vodka guys ba na isang box. Ewan ko magkano ba yun? 100 euros siguro yung isang box. Tapos, nasa train na kami dito sa sa Finland, sa Helsinki ba. Tapos, yung maleta namin, I mean, yung, hindi na kasi tawag nito, magkasya yung lahat. Hindi na magkasya lahat ng mga binili namin ba. So, merong isang box ng vodka na hindi nagkasya. So, binitbit na lang. So, yung nasa train na kami is nilagay namin yung bagahe namin malapit sa pintuan. Pati yung box ng vodka, no, naka-display siya doon. So meron talaga akong gut feeling na something will happen ba kasi merong dalawang lalaki na sobrang ingay nila, no. Sobrang ingay nila. Tapos ang laki ng boses nila. Tapos nung pababa na sila, guys, hinablot ba naman yung isang box ng vodka namin, guys. Mabuti na lang nakita ng asawa ko, no. Sobrang bilis ng asawa ko. Inawakan niya yung lalaki. Sabi niya, tatawag ako ng pulis. Sabi niya. Tapos sabi ng lalaki, alam mo yung sabi niya, akala ko akin to. Parang tanga. Ewan ko dito sa mga tao dito, guys. Nakakaloka, no. Pinabahan talaga akong hinawakan. Lalabas na yung asawa ko, no. Yung train kasi, pandali lang yung stop niya. Hinawakan din yung asawa ko kasi lalabas na. Sundan niya yung lalaki, no. Tatawag ng pulis. Sabi ko, na lang. Kasi, huwag na kasi. Gabing-gabi na, no. Tapos, parang mga lasing siguro yun sila. Mga gypsy siguro. Alam niyo, ano yung gypsy? Sila yung mga mahilig magano dito. Gumawa ng kaguluhan, magnakaw, mag-scam ng mga tao. Kaya ayun. Yun yung grabing culture shock ko dito. Madaming magnanakaw na. Akala ko talaga, hindi pa ako nakapunta dito. Finland is like
super safe country. Kaso lang nahaluan ng mga ano, mga hindi mabubuting tao. Kaya yun. Sa Russia guys, hindi pa naman ako naka-try ng manakawan doon o makita ng magnanakaw or something. Mga tao doon is very disciplined, no? Dito is wala. Yung mga tao is walang takot, no? Hindi sila takot. Madami kami dito guys. Madami mga adi. Ewan ko, siguro dito lang sa lugar namin madami. So, magluluto tayo guys, no? Basta hindi ko alam anong tawag. Hindi naman siya shawarma kasi walang gulay. Kung ano lang yung meron ako, ito lang yung lutuin ko. Ito, karne, minced meat. Frozen yung sibuyas ko at saka yung garlic. Kasi sayang guys, pag tatapon mo lang, hindi i-freeze na lang. Magagamit pa naman. Then, meron din ako dito frozen na bell pepper. Diba? Frozen lahat. Red, green, red, tsaka green. Enough na siguro. Isa pang red. And then itong tortilla wrap. Ow. And then, pagalitan natin ito. Pagalitan. So, kakatapos ko lang maligo, guys. Kailangan maligo, no? Kahit winter, kahit sobrang lamig. Maligo pa rin tayo. Minsan. Hindi ako everyday naliligo, guys. I mean, everyday ako nag-half bath. Pero hindi ako everyday nagbabasa ng buhok. Siguro, naliligo ako every 3 days. Kasi hindi naman nag-oil, hindi greasy yung buhok ko. So, kaya hindi everyday maligo. But everyday mag-half bath. And, ito, magtupi na guys ng mga nilabhan. Today, hindi ako naglabas, no? Kasi, pag winter dito guys, yung wala kang gana, ang boring guys ba, totoo yung sinasabi nila no na
yung winter blues. Nakaka-depress pag winter. Akala ko hindi yun totoo, no? Nung nasa Pilipinas pa ako. Akala ko dati ang OA naman ng mga tao. Bakit depress ang winter? Yung ganda-ganda ng snow. Nung hindi pa ako nakakita ng snow, pero nung nandito na ako guys, nako. Ang hirap ang buhay dito pag winter. Hindi siya masaya. I mean, pag first time nakakita ng snow yun, masaya, nakaka-excite. Pero kung ilang buwan ganito yung weather, walang araw, makulimlim siya palagi guys ba. Tapos very rare na merong araw, kasi kung merong araw guys is ano yan, sobrang lamig. I-wish mo na lang na mag-snow kaysa maaraw, kasi pag nag-snow is medyo warm, pero pag maaraw is sobrang lamig, as in. So yun, totoong nakaka-depress yung pag winter. So baka tomorrow makalabas ako na. Kailangan ko lumabas dapat para maiwasan natin yung depression, no? Kailangan maglabas, maglakad-lakad. Dito sa Finland is ang daming mga matatanda guys ba. Naglalakad sila, no? Kahit nag-snow, meron silang yung sungkod. Ganun, maglakad tapos may sungkod. Mabuti pa yung matatanda. Ganado silang maglakad-lakad. Okay, yun. So tomorrow again guys. Thank you for watching. Bye.